Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paaalisin ni Zoe si Madam Chantal sa Apex. Mapapaalis niya kaya ito? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Patuloy ngang binablockmail ni Madam Chantal si Zoe. Dahil gustong-gusto nga nitong si Madam Chantal na mapalapit sa kanya si Zoe. Gusto din nga nitong si Madam Chantal na magtulungan sila para mas mapabilis ang kanilang mga plano. Alam na alam nga ni Madam Chantal lahat ng baho at sikreto ng mag-inang Zoe at Moira. Dahil habang nasa kulungan pa nga daw itong si Moira, ay inamin na nitong si Moira lahat-lahat dito kay Madam Chantal. Kahit pa magkagalit sila nito. Nakakapagtaka nga lang kung bakit hindi tinulungan ni Madam Chantal ang anak niyang si Moira na ilabas ng kulungan. Kaya yun nga ang kinakainis nitong si Zoe. Dahil ang alam nga nitong si Zoe ay galit si Moira dito at hindi nila kailangan ang tulong ni Madam Chantal. Tinatakot ni Madam Chantal si Zoe na aaminin at sasabihin niya sa lahat na hindi siya tunay na tanyag. Sinampulan pa nga si Zoe nitong si Madam Chantal nang mag-attitude siya dito kay Madam Chantal. Tinawag ni Madam Chantal lahat ng tao na nakapaligid sa Apex. Pinalapit niya ito at sinigaw na si Zoe ang nagkalat ng picture ni Emerald sa Apex. Gulat at takot na takot naman si Zoe sa ginawa ng lola niya dahil hindi niya akalain na gagawin yun sa kanya ni Madam Chantal. Nang makita nga ni Madam Chantal na natatakot na nga itong si Zoe, ay tumigil na siya sa pananakot at sinabi niyang joke lang daw. Kaya naman sabay pinaalis na nga niya lahat ng nakarinig. Kinabahan ng todo si Zoe dahil akala niya nga ay tototohanin na siyang inaglag ng lola niya. Pero kahit ganun nga ang ginawa ni Madam Chantal, hindi pa din nga nagpatinag si Zoe. Iniwan niya pa din si Madam Chantal na inis na inis. Kaya naman, ito ngang si Madam Chantal ay may tinawagan para sabihin na nauubusan na siya ng pasensya kay Zoe dahil alam daw nito na napakaikli lang ng pasensya niya. At kinakailangan daw ata na yung kausap na niya mismo ang kumausap kay Zoe. Pero napag-isip din nga ni Madam Chantal na may isa pa nga siyang plano at alam na daw nga niya kung paano niya makukuha ang loob nitong si Zoe. At tuluyan na silang magtulungan sa lahat ng bagay. Nahihirapan nga si Madam Chantal na palapitin sa kanya si Zoe dahil kaugaling-kaugali nga daw ni Zoe si Moira. Kinabukasan nga, ginawa na ni Madam Chantal ang plano niya. May inihanda siya kay Zoe at pinakita sa laptop na talaga namang ikinagalit lang lalo nitong si Zoe. At iniwan ulit ni Zoe itong si Madam Chantal. Sa sobrang irita nga nitong si Zoe sa lola niya, ay kinausap niya si Annalyn. Inis na nagkwento si Zoe kay Annalyn na hindi nga daw siya komportable na nandito ang lola niya dahil baka may masama daw gawin ito sa kanila. Nagmalinis nga si Zoe na akala mo ngang wala siyang kinalaman sa mga nangyayari kay Annalyn. Nagsabi naman si Annalyn na mahirap nga daw mangyari yun. Dahil isa na nga daw itong si Madam Chantal sa shareholder ng Apex. Kaya naman hindi daw papayag si Zoe at gagawa siya ng paraan para mapaalis ito sa Apex. Kakausapin niya daw si RJ. Magbabaka sakali siya na may maitutulong ito sa kanya. Pinuntahan na nga nila Annalyn at Zoe si Robert para sabihin ang gustong mangyari sana ni Zoe. Inaya sila ni RJ sa office para dun sila makapag-usap ng maayos. Pero magimbal nga sila sa nadatnan nila sa office ni RJ. Gulo-gulo nga ang mga gamit nito. Kalat-kalat ang mga gamit. At napansin pa ni RJ na ang painting ng mukha niya ay nawawala nga sa office niya. Kaya naman nagulat itong sila Annalyn. Kaya imbis na tungkol kay Madam Chantal ang mapag-usapan nila,
ay niisip nila tuloy kung sino ang may gawa ng panggugulo sa office ni RJ. Sa mental hospital naman, inis na inis si Carlos dahil pagkakataon na nga daw sana niya na masolo at masaktan itong si RJ kanina. Pero pinigil nga siya ni Doc Romualdo dahil baka mahuli siya at baka mabuko at hindi na niya magawa ang mga plano niya. Lalong-lalo na nga masisira ang mga plano niya kung sakaling mahuli nga daw siya. Kaya naman pinagdiskitahan na nga lang nitong si Carlos ang office nitong si RJ. Nakiusap siya dito kay Doc Romualdo na pumunta sa Apex para silipin lang daw si Zoe. Pero hindi nga alam nitong si Doc Romualdo ang plano nitong si Carlos na sirain ang office nitong si RJ. Kinuha ni Carlos ang painting na mukha ni RJ sa office nito. Pinagugulo niya ang mga gamit ni RJ. At yun nga ang pinagtutusok nitong si Carlos sa office nito. Pinagtutusok niya ang mukha nitong si RJ. Sinabi niya dito na susunod na magkita sila ay ulo na mismo niya ang tatamaan nitong si RJ. Kaya naman, napag-usapan na nga nila Giselle, Lynette at RJ ang nangyari sa office ni RJ. Iniisip nila kung sino pa ba ang tao na may galit kay RJ. Sinabi ni Lynette na ang may taong galit lang naman daw sa kanya ay ito ngang si Carlos. Pero nasa mental institution na nga itong si Carlos. Kaya malabo daw na si Carlos ang may kagagawan ng mga ito para magawa ang mga bagay na yun. Sumagot naman si Giselle na may alam pa siya kung sino ang gumawa nun. Nagulat naman itong sila RJ at Lynette dahil hindi naman nila alam kung sino pa ang may galit dito kay RJ. Pinagdiinan ni Giselle ang anak niyang si Justin. Kaya naman pinuntahan ni Giselle si Justin kahit hindi nga siya sigurado na si Justin talaga ang may gawa ng panggugulo sa office ni RJ. Hinarap niya si Justin. Kinumpronta niya ito at todo dinay naman si Justin. Buong akala nga nitong si Justin ay nalaman na nga ni Giselle na siya ang nag-email kay Kim tsaka na picture ni Emerald para siraan ng Apex. Pero iba pala sa inaakala niya. Kaya hindi matanggap ni Justin na nasampal na naman siya ng mami niyang si Giselle. Ano kaya ang pinakita ni Madam Chantal kay Zoe? At bakit nainis ito lalo sa kanya? Patuloy kaya kakalabanin ni Zoe ang lola niya? Ano kaya ang susunod na hakbang ni Justin? Lalo pa nga at napagbintangan na naman siya. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!